Praise God. Isang pinagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. At sa araw na to tayo ay lahat ay excited dahil may dakila at bagong bagay na ibibigay ang Panginoon sa oras na to. Amen? Amen. Sige, sabihin mo muna sa iyong katabi, kapatid, mapalad ka dahil nandito ka. Amen. We are blessed dahil nandito tayo sa lugar na to. Amen? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng isang malakas na palapak si Jesus. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Hari sa lugar na ito. We give you praise, Lord. We give you glory. We give you adoration, Lord. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit. Hayaan po natin, itaas natin ang ating mga kamay sa harap ng ating Panginoon. Because we respect Jesus in this place. We respect the presence of our Lord today. Oh, we glorify you, Lord. We glorify you. We glorify you, Jesus. We glorify you, Lord. Oh, we thank you, Lord God, sa oras na ito, Panginoong Jesus. We welcome your presence, Lord, in this place. We welcome you, sweet precious Holy Spirit. Come on, let us lift our hands to the King, sa lahat ng Panginoon, sa ating Panginoon. We give you glory, Lord God. We give you thanksgiving, Jesus. We honor you, Lord. We honor you today. Oh, let your presence, Lord God, fill this place. Let your Holy Spirit come down today. Hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, maranasan namin, Lord God, ang iyong presensya. Maranasan namin, Lord God, ang iyong kapahingahan, Panginoon. Maranasan namin, Lord God, ang iyong pabor, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Sa araw na ito, Lord God, as we come, Lord God, before your holy throne, Lord God, before we enter, Lord God, into your holy of holies, Lord, hayaan mo, Panginoon, napakalinisin mo kami, Lord God, sa lugar na ito, Lord. Hayaan mo, Lord God, na linisin mo, Lord God, ang aming mga nagawang kasalanan, Lord. Mga nagawang pagkukulang, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, Lord. Cleanse us today, Lord God. Every four corners, Lord God, of our lives, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ang buhay namin, Lord God, ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. And as we enter, Lord God, sa aming pagsamba, Panginoon, sa iyong harapan, Lord, hayaan mo maging karapat-dapat kami, Lord, na tumanggap, Panginoon, ng iyong presensya, Lord God, sa hapong ito, Lord. Sa hapon na to, Lord God, ikaw ang aming nais, Lord. We just want, Lord God, your presence, Lord. We just want, Lord God, your presence, Lord God, in this place. We just want you, Lord. Nothing else, Lord God. Nothing else, Lord God, but your presence, Lord God. We need your touch today, Lord God. We need your touch. We need you, Lord. We need you, Jesus. Hayaan mo, Lord God, na punuin mo, Lord God, ang bawat kabataan, Lord God. Ang bawat, Lord God, anak mo, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. At maabot namin, Lord God, ang trono, Lord God, ng kalangitan, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. And prepare us, Lord God, to receive, Lord God, ang bago, Lord God, na ibibigay niyo sa amin sa hapon na ito, Panginoon. Prepare us, Lord God, to receive your glory, Lord God. Prepare us, Lord, to receive, Lord God, your very presence today, Lord God. Fill our hearts, Lord God, with your presence, Lord God, with your joy, Panginoon, with your favor, Lord God, with your anointing, Lord. We want you. We want you. Come on, people of the Lord, open your heart to the Lord today. Wala tayong magagawa kung hindi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon. Wala tayong magagawa kung hindi dahil sa habag ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord God, for this privilege, Lord.
to stand, Lord God, before your holy throne. Thank you, Lord God, for this privilege, Lord, na binibigyan mo pa kami, Lord, ng pagkakataon na makapagpuri, Lord, na makapagsamba, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. Thank you. Thank you, Lord, for this privilege, Lord. Thank you. Thank you. Come on, people of the Lord, open your mouth and thank our King. Thank our Jesus. Thank our Lord for this privilege. Ang privilege na ito ay hindi lahat ng tao, Lord God, ay nagkakaroon, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa araw na ito, Lord God, we give you all the glory, Lord. We give you all the praises, Lord. All the adoration, Lord God, ay nilalagay namin, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoong Jesus. Salamat, Lord. And we declare today your victory, Lord God. Your joy, Panginoon, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord. We give you all the glory, Lord. We give you all the praises and thanksgiving, Panginoon. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Sige pa, papalakpakan natin si Jesus. Once again, let us give the Lord big hands of clap right now. Today we will give the Lord all of the glory, all of the honor for all that He has done. Come on, malakas na palakpak natin Diyos. Hallelujah, Lord. We give you all the glory, Lord. We give you all the honor, Lord God. We give you all the highest adoration today. Your name, oh Lord God, will be exalted. Only the name of Jesus. Only the name of Jesus. Come on, let us give the Lord a clap. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, let us clap our hands. Glorify your name, Lord. Thank you, Lord. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your peace. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord.
set me free, that saved me, that saved me, and rescued me. Thank you, Lord. Just a moment there, you set me free. Oh, we give you glory, glory, glory. Thank you, Lord. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus, we give you glory, glory. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus. All glory belongs to you. Come on. Malakas na palakpak sa atin, Diyos. All glory belongs to you, Jesus. All honor, all power, all majesty to you, Lord. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We worship you, Lord. Let us all close our eyes, lift our hearts and our hands to Jesus. We welcome your glory, Lord. We welcome your presence, Lord. It is you who saved us. It is you who revive us. It is you who restores us, Lord. We worship you, Lord. Oh, lift our hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, Most High. We worship you. I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You worship are everything to me, and I exalt your holy name, Most High. We love you, Lord. We praise you, Lord. And I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, Most High. Come on, people of the Lord, say it to the Lord. And I just want to praise you and lift our hands because you are worthy. And I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, Most High. And I just want, and I
For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name.
deserve all the glory for you alone. You alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face.
could just see your face, show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs, that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and grace, like an aching to the end. If I could just see your Salamat po, Panginoon, sa oras pong ito. Dalangin po namin ang iyong gabay at pagpapala po sa bawat isa po sa amin. Kami ay iyong kahabagan, kami ay iyong kaawaan. Tanggapin mo ang aming alay ng pagsamba. Tanggapin mo ang aming buhay, Panginoon, at malugod ka sa amin sa araw na ito at aalis kami sa iglesyang ito na ikaw, Panginoon, o Diyos na buhay, o Lord God, ay nalugod sa amin. Huwag po ninyong hayaan na kami umalis dito na hindi ka namin nabigyan ng kaluguran. Bagkus sa aming buhay, Panginoon, mapasaya ka namin. In Jesus' name, Holy Spirit, take over. Take over this service in Jesus' name. Amen. Sige po. Moses stood on the mountain. Stood on the mountain. Praise God. Malakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Moses stood on the mountain. Okay. Ayaw po ng Diyos na masayang ating mga araw o oras na inilalaan natin every time tayo po ay nag-church. Na tayo po ay naglalaan po ng time sapagkat yung oras mo, maaaring may lakad tayo, may mga pupuntahan po tayo, pero naglalaan kayo ng oras, tama po ba? Para mag-church lang po o umatin sa church na ito at i-worship po natin siya. Ngunit hindi lahat po ng oras na inilalaan natin sa Diyos to worship Him ay makapagbibigay ng lugod sa Kanya. Gusto ng Panginoon, huwag masayang yung oras natin. Ano pong ibig ko po sabihin? Meron pong lumapit sa Diyos at nagbigay po ng alay, ang pangalan po ay Abel at Cain. Sa Genesis chapter 4. Sayang naman po kasi yung ating mga oras, panahon, kung lalabas po tayo tuwing linggo na hindi nalugod ang Diyos sa atin. Amen? Maganda yung nagbigay ka nga lang din ng time sa Diyos, nagbigay ka na nga din ng panahon sa Diyos, sulitin na natin. Ang ibig sabihin, minsan na nga lang yung araw ng linggo, 6 na araw po ay sa atin at yung linggo'y sa Diyos. Na tuwing lalabas tayo sa church, siguraduhin natin, nabigyan natin ng lugod ang Diyos. Our topic today, the goal of our life is to please the Lord. Ang goal ng ating buhay ay upang siya po ay bigyan ng kaluguran, to please Him. Dito po sa Genesis chapter 4, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi, pinaka-the best na offering sa Panginoon, which is, nung panahon po na yun, yung mga handog, which ngayon naman po yung ating inihandog ngayon, buhay. Amen? Pagsamba, pag-worship sa Panginoon, yung pag-ibig natin, inaalay natin sa Diyos. Respeto, kababaang loob, inahandog natin yan sa Diyos. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Nasiyahan ang Diyos
kay Abel. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain. Okay. Dalawang tao nagbigay po ng handog. Dalawang tao, for example, ako at Maya, Job, si Pastora Sara, o tagdadalawa tayo dito. Halimbawa lang po, no? Pumunta tayo sa church dito po. Every Sunday, pumupunta po tayo. Hindi lahat ng nagbibigay ng handog para sambahin siya at bigyan siya ng oras ay kinalulugdan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi lahat ng nagsisimba. Kahit malaking church pa ang puntahan mong church, kahit kilala pang denomination, kilalang pangalan, at ang mga kasuotan nila ay talagang pangmayaman, at ang mga kagamitan nila ay talagang mamahalin, hindi lahat ng dumadalo sa church kinalulugdan ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Hindi lahat na nagbibigay ng time para sambahin siya, nagbigay ng time si Cain upang maghandog. Pero hindi kinalugdan ng Diyos ang handog ni Cain. Ang ibig ko po sabihin, nagbigay naman lang din po tayo ng time sa Diyos. Lagi nating siguraduhin, mabigyan siya ng kaluguran. Every time na pupunta ka po dito, kapatid, tayo po, siguraduhin mo sa iyong sariling, ready ka to please Him. To please Him, Lord, mapasaya kita sa araw na ito. Araw ng linggo, mabigyan kita ng kasiyahan, karangalan. At mamaya ituturo po natin paano nasisiyahan ang Panginoon, paano siya malulugod sa'yo. Amen? Sayang ang handog kung hindi tatanggapin ng Diyos. Sayang ang oras kung hindi naman tatanggapin ng Panginoon ang sakripisyo mo na sa tingin mo'y sacrifice, pero hindi pala kalugod-lugod sa Diyos. Anong resulta kapag nasiyahan ng Panginoon? Magiging masaya ka. Aalis ka sa church na may kasiyahan. Hindi yung aalis ka sa church na puno ka ng galit sa puso mo. Kinuha naman ni tingnan niyo po ha. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Si Abel nagsumamba, napuno siya ng joy, napuno siya ng peace, napuno siya ng kasiyahan. Bakit? Kinalugdan siya ng Diyos. Bagamat siya pumunta, I believe, siguro may problema siya. Hindi naman lahat po ng naghahandog, okay. Yung mga ibang naghahandog po siya, may problema, maraming pagsubok sa buhay. Amen? Hindi lahat na nag-church ay masaya. Pero ang maganda po dito, pag naghandog ka ng mainam na handog sa Diyos, papalitan ng Diyos ng kasiyahan ng kalungkutan mo. Hello? Yung kabigatan ng mga problema mo, nung pumupunta ka sa church, kapag nabigyan mo siya ng kalugar, papawiin niya ang lahat ng bigat. Tulad ng sinasabi niya sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Kapag nabigyan siya ng kaluguran, yung bigat sa ating buhay, papawiit niya at papalitan ng kapahingahan. Ngunit kapag hindi siya nabigay ng kaluguran, yung pasan-pasan po nating bigat mananatili pa rin at aalis tayong mabigat pa rin. At ang pangit po dito, at ang hindi po maganda po dito, sinabi ni Yahweh kay Cain na hindi niya kinalugdan, anong ikinagagalit mo, Cain? So meaning to say, maging mas personal ko po experience every time na ako'y naghahandog sa Diyos. Kapag may anger, may galit na nasa puso mo na laging nananatili, hindi siya magandang senyales para mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Sapagkat ang larawan ng napiplease natin ang Panginoon, yung puso po natin nagiging soft. Yung puso po natin ay pumapayapa at napapatawad natin yung mga tao na nakasakit sa atin. Hello? Hindi ka mapupuno ng sobrang galit sa puso mo. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya.
Kung masama naman ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka, nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Genesis chapter 4 verse 7. Kung mabuti ang ginawa mo. So, ibig sabihin, ang paghahandog sa Diyos, ang paglapit sa Diyos, ang pagbigay ng time every Sunday, nasa iyo kung mabuti ang gagawin mo sa loob ng church or masama ang gagawin mo. Ang masama, ang hindi ka magbigay ng respeto sa ating Panginoon. Ang masama yung hindi ka mag-humble sa harap ng Diyos. Ang masama yung maging tingin natin sa ating sarili, wala tayong kasalanan at matuwid tayo na hindi na natin kinakailangan magpakumbaba. Ang masama sa harap ng Panginoon, yung isipin natin ang ating sarili na parang hindi na natin kailangan ng Kanyang tulong. Napilitan na lang tayo at napipilitang umaten kasi for the sake of religious religious na belief po natin patungkol sa faith. But the problem is, yung after na nagcha-church yung isang tao, dapat meron siyang pakiramdam na mayroong kakaiba na napupuno siya ng joy at napupuno siya ng kapayapaan. Yan ang gusto ng Lord sa'yo. Na tuwing tayo dumadalo nagsisimba, mapuno ka ng kapayapaan. Amen? Mapawi yung galit sa puso mo, mga pagsubok sa buhay mo. Akala po kasi natin, doon lang atin na sa church, then sige, may mag-worship, praise God. Okay. Akala mo nakapagbigay ka na ng handog sa oras na yun. Kasi nandun ka nakatayo eh. Akala ng mga dumatalo sa mga churches, ibang-iba ng relihiyon, pumunta sa simbahan, nakatayo, makikinig kay Father, makikinig sa ano. Akala nila nalugod na ang Diyos doon. Amen. Pero lalabas yung pa rin sila. Wala na transform, walang kapayapaang bumalos sa kanila. Walang joy. So ngayon po sa oras na ito, tinuturuan tayo ng Panginoon na kung tayo ay magbibigay na rin lang ng time, oras, panahon, siniguraduhin natin na ang Diyos ay nalulugod at malulugod sa ating buhay. Sapagkat may principle ang Diyos patungkol sa salitang kaluguran. Hindi lahat nalulugod ang Diyos sa tao. Pangalawa, naalala niyo po ba yung isang ilustrasyon ng Panginoon sa Lucas chapter 18 na meron pong isang Pariseo at isa pong tax collector. Pumunta po sila sa templo. At doon sa templo na yon, yung Pariseo nanalangin at sinabi niya, "Ako po ay nag-aayuno 2 times a week. Ako po, nagtatites ako. Ako po, hindi nangangalunya, hindi ako nakikiapid. Hindi ako nagnanakaw, Lord, matuwid ako. Hindi katulad nito." Tinuro, Hindi si Maya, Doon, hindi si Maya. Hindi katulad nito. Tignan niyo yan, Lord, Umiiyak sa harapan mo. Makasalanan yan. Tinuro niya yung katabi. 2 pumunta sa templo. Ang ginawa po ng isa, "Lord, mahabag po kayo sa akin, makasalanan po ako. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanang nagawa ko. Forgive me, Lord. Patawarin mo ako. I need your presence in my life. I need your forgiveness. I need strength. Papagpayapain mo ako. Panginoon, tulungan mo ako lagi." Yung ganong klaseng puso ng kababaang loob sa harapan ng Diyos. Yung isa matuwid. Sa tingin niya, sarili niya, nagtatites ako. Yung iba, syempre, kaharap ko po yung mga pastor doon po sa gawain ng Lipa, Batangas. Hindi niyo ba napansin yung aking act na tinuruan ako ng Lord? Kung bakit ang ginawa ko na lang doon, umiyak ng umiyak at nabasag sa harapan ng Panginoon sapagkat may instruction si Lord sa akin na yun ang gawin kong act sa harap ng Diyos. Dahil kaharap ko yung mga bishop, mga reverend, kilalang pastor, matataas ang denomination, pero hindi porket matindi ang kanilang fasting, hindi porket matindi ang kanilang pong pagbibigay, at malaki na ang mga churches nilang, malaki na yung mga naibigay nila, katulad ng sinasabi ng isang Pariseyong matuwid, sa tingin niya, yung sarili niya yung matuwid siya. Hello?
Pero wala pala doon, kapatid. May good news. Wala sa salitang maraming beses ka na nag-ayuno at ilang beses ka nag-ayuno. Wala pala doon ang kaluguran upang malugot ang Diyos sa iyo. Wala pala doon sa, Lord, ganito pa ako, hindi ako nagkakasala, ganito. Wala pala doon. Lord, hindi ako nangangalunya, hindi ako nagaganto. Wala pala doon. Tinuro sa akin ng Panginoon upang sa mga oras na yon, hindi patungkol sa patagalan ng pagiging isang pastor kung bakit malulugod ang Diyos sa isang gawain, kundi sa isang kababaang loob na ipapakita ng isang pastor sa harapan ng Diyos o ipapakita ng isang Kristiyano sa harap ng Diyos. At doon papasok yung revival, doon papasok yung pabor ng Panginoon. Kapag kinalugtang ka ng Diyos, daig mo pa ang mga pariseo o mga bishop, reverend o anumang tungkulin, maging man po ako na nandito sa harapan. Kung kayo at magpapakumbaba sa Panginoon, katulad ng publikano, madadaig nyo pa rin kahit anong posisyon ko. Hello? Kahit may hawak pa akong bishop o cardinal na meron ako dyan, hindi doon nakabase sa sukat namin kung bakit kalulugdang kami ng Diyos. Hindi rin sa aming posisyon o pangalang pastor, bishop, evangelista kung bakit kami kalulugdan ng Diyos. Wala doon ang kaluguran upang malugod siya, kundi nasa isang tao na kung saan nasa harapan ng Panginoon. Anong ginawa nung pumunta sa harap ng Diyos, na halos nga hindi makatingin sa harapan sa taas, nakayuko, tinadaguan ng kanyang dibdib. Tinuruan ako ng Panginoon. Yaan ang pinaka-safe na place upang ikaw ay lagi niyang kalugtan. Yung nandoon ka sa place ng umiiyak ka, nagpapakumbaba, Lord, have mercy on me. Forgive me for all of my sins. I need your help. I need your help. Oh, Jesus, you are my joy. You are my love of my life. Yun pala yung ganong klaseng stage. Kapatid, uulitin ko. Mas maiging kalugdang ka ng Diyos kaysa kalugdang ka ng tao. Amen? Kaya sa oras at araw na ito, mamaya magpe-pray po tayo para paglabas naman ninyo, wag naman masayang yung oras ninyo. Na kayo'y nakaupo, nagbigay po ng oras, nagbigay ng panahon, yung iba malalayong lugar pa, nagbigay pa ng oras para makapunta dito, na masahe, may lakad. Mas maganda yung, sige, nagbigay ka na naman ng time, oras, umuwi kang kalugdang, na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Wala po tayo dito yung matagal na ako 17 years na akong pastor. Halimbawa kayo, Kristiyano pa lang, mabago pa lang, wala doon. As long as ako'y magpapakumbaba sa Panginoon, doon ako kalulugdan. Wala po sa tagal ng posisyon ko. Kasi ang mga Pariseo po, yung mga tagapagtupad ng kasulatan. Pariseo magagaling sa Word of God. Pero binatikos sila ng Panginoon. Kasi sila pagkat sila ay nagmamalaki na sa Diyos, ipinagmamalaki nila yung kanilang mga gawa. Amen? Ilang beses na po ako nag-40 days fasting. Kung may magmamalaki man po patungkol sa pag-aayo, ilang beses na ako nag-40 days dyan. Pero yung ilang beses na ako nag-40 days fasting, hindi ibig sabihin ang Panginoon ay nalugod. Malulugod lang siya sa panahon na ako'y nagpo-40 days, ako'y umiiyak at hinihingi ang kanyang hapag. Doon siya malulugod, hindi sa aking ginagawa. Amen? Doon siya nalulugod. Nalulugod din siya, hindi yung sa ating pagbibigay na marami tayong nabibigay. Nalulugod siya kapag nagbibigay tayo, masakit sa puso natin, pero sige lang, nagbibigay tayo. Doon siya nalulugod, basag ka sa iyong pagbibigay. Amen? Yung mahirap, pero, oh God, pangano ko to, Lord? Pero sige, Lord, para po sa iyo. Sumusunod po ako sa iyo. Doon siya nalulugod, hindi yung, malaking binigay ko, 2 times ako na, ganito binigay ko. Sila hindi, maliliit ang mga binigay niyan. Ganyan, no. Naalala nyo yung kusing, amen? Pumunta sa templo, naghulog basag Amen? So hindi po na pa sa palakihan yan, paramihan ng gawa. Nasa kababaang loob. Humble yourself before the Lord and God will lift you up. Pag sinabing He will lift you up, the favor of God ay isa sa'yo.
Ang pagtaas ng Diyos, itataas ka ng Panginoon. Pag sinabing itataas ka, dahil siya'y nalulugod sa'yo, yung pabor nakakamtan mo. Amen? Kaya yung mga pastor na minsan, ang tatagal na malalaki. Malaking church ko. Ako'y maraming ganito. Kaya kailangan nila ng revival. Why? Marami na at tingin sa sarili nila. Napakataas na ako'y ganito. Maraming member ko, 1,000, 500, 400, 300. Ito po mga ito, konti na, malit lang church nito mga to, ganito lang to. Tinuruan ako ng Panginoon, pinakamahalaga anak, malugod ako sa iyo. Hello? Ulitin ko, ang pinakamahalaga sa mundong ito, ano man ang kalagayan mo sa buhay mo, at kung i-compare mo ang layo mo sa ibang buhay ng tao dahil ang tataas nila, ang pinakamahalaga pala, kalugdan ka ng Diyos, ano man ang kalagayan mo sa buhay. Kung alam mo kung paano siya malulugod sa pamamagitan ng ginawa ng isang taong pumunta sa templo, dinadagukan ng kanyang dibdib, hinihingi ang habag ng Diyos, kahabagan mo ko na Panginoon. Kinurek ako ng Panginoon, plano kong mag-fasting ng 18 days fasting na wala pong kain. Sa tingin yung kalulugdan ng Diyos ang pastora natin? Pastora Sara, ilang days ka na fasting ngayon? Wag mong sabihin mo na. Ilang days ka na? Para malaman lang nila na wala dyan sa fasting kung bakit kalulugdan ka ng Diyos. Sabihin mo. Since August, September, October. Sabihin natin 80 days fasting. Nandun na ba? Nasa 80 days ka na ba? 70 days. O 50 plus days, 60 days fasting. So tingin niyo malulugod ang Diyos sa ating pastora? 60 days fasting? Pataas since August? Ako naman po almost every day, 3 times a week, walang kain, tubig. No! Hindi kami kalulugdan ng Diyos doon. Kung yun yung ipipresent namin sa Panginoon, Lord, malugod ka sa akin, ginagawa ko ito. Hindi kami kalulugdan. Ang kalulugdan kami ng Panginoon. Yung kung bakit namin ginagawa yun, kasi nagpapakumbaba ka. Lord, without you, I'm nothing. Without you, I'm nothing. Doon siya malulugod doon sa ganung prayer. Hindi yung, nagpa-fasting kami, hindi na ako, nagpasting na ako, kaya dakilang gagawin ng Panginoon, nagpasting na ako, may gagawin na si Lord. No, wala doon po. Ay, nagbigay ako, nagsid ako, may gagawin na si Lord. No, hindi po pa rin. Nandun pa rin sa humility. Nandun pa rin sa kababaang loob. Amen? Mas maganda yung kalugdan tayo ng Diyos. Pero kapag dumating ang panahon na tayo po ay para bang tulad ni Saul, sabi ng Panginoon sa kanya, di ba, nakaraan ng Sunday, ang liit ng tingin mo sa sarili mo dati, Saul. Nung naging hari ka na, nagmataas ka na, nagmalaki ka na. Kumbaga, kulang na lang sabihin ng Panginoon sa kanya, namimiss na kita, Saul. Nung dating ikaw, ang liit ng tingin mo sa sarili mo. Kaya nung after ko mag-preach po doon, nagtago po ako sa likod. Hinintay kong umalis po yung mga tao. Ayaw ko maging sikat. Ayaw ko pumunta sa kanila para magpa-picture sila sa akin. Gusto ko nandoon ako sa likod. Nagpe-pray, nagtatago. Yun yung pinaka-safe. Nandun ka sa pangalan ng Panginoon, nag-worship, nagmamahal sa Kanya. Kaysa maging sikat, kilala ka. Dahil ko speaker ka. Ikaw yung pinakabata doon. Yung pinakabata ako, speaker ako, papicture kayo sa akin, ganito kayo, ito pangalan ko. No! Amen? Mas pinaka-the best yung magtago. Tulad ni Saul, nung panahon siya kinalugdan ng Panginoon, nagtatago siya. Ayaw niya na makita siya ng buong Israel na maging king. That time, nung oras na yun, nagtatago siya. Yun po yung pagtuturo ng Panginoon sa akin. Yes, may comment, negative. Ano po yung negative comment? Yung sounds. Pag sinabi mong for God, dapat mabagal ang salita mo para ma-absorb ng mga tagapakinig. Amen? Pero hindi na yung pinag-uusapan yung sound. Sabihin na natin may negative dahil because of the sound. Pero yung pagbasag, yung pagsama, yun yung pinag-uusapan, sinamahan tayo ng Panginoon. Ginalugdan tayo ng Diyos. Then after I preach the word of God, napuno ako ng joy, ng kagalakan sa Panginoon. At yun ang pinaka-the best doon.
Yung ano man ang sabihin ng tao sa'yo, the way you preach the Word of God, lumuluhod ka, umiiyak ka, we don't care. Tinuro ng Panginoon yan, kinalugdan ng Diyos ang isang taong lumapit sa templo, dinadakuan ng kanyang dibdib. Ang ginawa niya ay umiiyak sa harapan ng Panginoon, umaamin siya, walang magagawa without the Lord. Yun ang the best na maging buhay mo sa mundo, yung ganong klaseng ugali, attitude, behavior sa harapan ng Panginoon. At kapag ito ang nanatili sa atin hanggang rapture of the church, ito ang pinaka-safe na place at buhay na pamumuhay sa mundong ito. Yung ganong klaseng buhay sa harap ng Diyos. Pangatlo, naalala niyo po yung Pariseo na naman? Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, tara kain tayo sa bahay. Si Jesus naman po'y sumama. Nagkaroon sila ng pagkasalo-salo ng Pariseo at si Jesus. Mamaya-maya po yung babae po, pumunta po kay Jesus. Isang makasalanan, babaeng makasalanan. May bitbit na alabastro. Isang pabango. Nilapitan niya ang Panginoon. At habang siya lumalapit, umiiyak siya kay Jesus. Alam niyo po ba yung umiiyak itong babaeng ito nung lumalapit siya kay Jesus? At sa sobrang pagmamahal niya sa Panginoon, yung paa ng Panginoon, niyakap niya, pinunasan niya ang paa ng Panginoon ng kanyang luha, kasama ng kanyang buhok. Pinunasan niya po ito. Nakayukod sa ating Panginoon. At maaari nangingiti-ngiti itong Pariseo. Yung itong babaeng ito, ginagawa nito sa Panginoon. Dahil ang Panginoon nagbigay ng illustration. Sino ang nagpapamalas ng malaking pagmamahal? Ang pinatawad ng marami o pinatawad ng kakaunti? Na mayroong nagpautang na kung saan may 500 ang utang. Yung isa naman 50 ang utang. Sabi natin 500,000. Sa peso, 50,000. Pinatawad sila ng nagpautang. Pinapatawad ko kung na kayo, 500, ang utang mo sa akin, pinatawad na 50,000, pinatawad na rin kita. Sabi ng Panginoon, sino sa kanila nagpamalas ng pagmamahal? O magpapamalas ng pagmamahal? Yung may utang na 500,000 o yung 50,000? Sinabi ng Pariseo, tingin ko po yung may utang na 500,000. Kung peso po, halimbawa po. Tama ka, sabi ng Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, ano man ang kasalanang nagawa mo nakaraan, kahapon, o ng mga taon na namumuhay ka sa kasalanan, maging sapat po ang pagmamahal ni Jesus para balik natin ang pag-ibig na hinihingi niya sa atin ang unang commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Dahil pinatawad tayo ng Panginoong Jesus sa ating mga kasalanan. Malala ang kasalanan na gawa natin mga nagdaang panahon at taon ng ating mga buhay. Kaya huwag kayong magtaka. Bakit grabe magmahal ang iba? Bakit alam nila sa kanilang sariling makasalanan sila? Natagpuan nila ang Panginoong nagmagmamahal sa kanila. Kaya na-inlove sila kay Jesus ng gusto. Amen? At doon ibinigay nila yung pagmamahal. Dahil naranasan nila yung pagpapatawad ng Panginoong Jesus na hindi nila nakita sa mga tao. Na nire-reject sila ng mga tao. Pero sa Jesus hindi sila nire-reject. Kaya yung pag-ibig na binibigay nila sa mga kanilang karelasyon, niloloko din naman sila ng kanilang karelasyon. Nasasaktan sila ng kanilang mga karelasyon. Nung na-encounter nila si Jesus, yung pag-ibig na ibinigay nila doon sa tao na yun, na handa silang mamatay sa tao na ito, ibinigay na nila kay Jesus. Hello. Kaya kung ikaw ay nagmamahal at nagmahal mga panahon na nasaktan ka, it's the time
that love Jesus. Love Him. Mahalin mo siya. Pinatawad ka niya. Amen? Ano man kasalanan na gawa mo, nakaraan, gaano mang kalala, pinapatawad ka na ng Panginoon. Pakisabi sa iyong katabi, pinapatawad ka na ng Panginoon. Dahil pinatawad ka niya, ano mang kasalanan na gawa mo, anong response mo? Anong response mo? Maliit na pagmamahal ang ibibigay mo sa Kanya? Malaking pagmamahal ang ipamamalas mo sa Panginoon. Amen? Malakpakan po natin ang Diyos ng buhay. At yung pong itinuro ng Panginoon sa akin, dahil tayo po'y tatayo sa katawan ni Kristo, manatili sa ganong kalagayan ng kababaang loob. Sapagkat maraming mga God's General na pinag-aralan ko ang kanilang mga buhay, nagsimulang basag sa harap ng Diyos. Nagtapos. Sila, ang ilan sa kanila nag-fail, bumagsak, na wala na ang luha sa kanilang mga mata. Dahil napuno na ng knowledge ang kanilang mga utak. Pero natuyo na ang mga luha sa kanilang mga mata sa harap ng Diyos. Yung palang pinaka-the best, yung laging pumapatak ang luha mo sa harap ng Panginoon. Bunga ng iyong pagmamahal at kababaang loob sa harap ng Diyos. Yun ang pinaka-safe. Kaya wag ka mahiya kung umiiyak tayo dito sa church. Amen? Daig mo pa. Ulitin ko, ang may mga posisyon sa mundong ito. Pag marunong kang magpakumbaba sa harap ng Panginoon, ang pabor ay isa sa iyo. Pabor ng Diyos ay isa sa iyo, kapatid. At sabi ng Panginoon, doon sa Pariseo, ako, pumasok ako sa bahay mo, Pariseo. Hindi mo man lang binuhusan ng langis ang ulo ko. Hindi mo man lang hinugasan ang aking mga paa. Kinumpir ng Panginoon ang Pariseo doon sa isang babae, isang makasalanan. Siya, pinunasan yung paa ko ng kanyang mga luha. Ikaw, wala kang ginawa sa akin. Pinapasok mo lang ako sa bahay mo. Pinakain mo ako ng mga blessing mo. Pero yung humility na gusto kong makita sapagkat Savior ako ng mundo, hindi ko nakita sa iyo, Pariseo. Nandoon na nga ako sa iyo. Hindi ka pa nagpakumbaba. Ang ino-offer mo ay yung mga bagay na nasa iyo. Ang gusto ko, puso mo. Pagmamahal mo. Ang gusto kong makita. Could you imagine si Jesus Christ, the presence of Jesus Himself, nandoon. Walang ginawa ang Pariseo. Hindi man lang yung, oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Wala. Oh Jesus, tara po, kain po tayo. Oh, ganito po, Jesus. Pag ang presence ng Panginoon bumababa, pag si Jesus Christ ay nasa ating kalagitnaan, anong gagawin mo? Pag ang presence ni Lord ay nasa atin, anong gagawin natin? Matutulad tayo sa Pariseo? O matutulad tayo sa mga taong humble? Oh, the presence of God is here. Oh, the presence of God is here. Oh, worship you. Oh, I worship you. Oh, the presence of God is here. Oh, I worship you. Kaya huwag kayong magtaka nung kayo'y nasa Lipa, Batangas, umiiyak na lang kayo, nagsumasamba sa Panginoon. Kaya umuwi kayong masaya. Bakit? Kinalugdan ng Diyos ang inyong pagsamba. Pero kung nandun kayo sa Lipa, Batangas, I worship you. Yung iba umiiyak na. Umiiyak na iba. Tapos uuwi, sasabihin nila, nagsimba ako, nag-church ako, nag-ano ako, umatin ako ng revival of worship. Amen? Tinuruan ako ng Panginoon at patuloy na tinuturuan ng Diyos. Dahil kaharap natin ay mga Pariseo sa katawan ni Kristo. Maraming Parisi, Sadusi, napakadami niyan, nagkalat yan sa bansang Pilipinas. Hello? Nagkalat yan, maging man sa loob ng church, nagkalat yan.
Pero tayo po ang iglesyang ito, hindi man kalakihan katulad ng sa kanila. Pero siguraduhin natin ang puso natin, nagmamahal tayo sa Diyos. Sisiguraduhin natin basag ang puso natin sa harap ng Panginoon. Sisiguraduhin natin na tayo laging humihingi ng kanyang habag at awa, but without Him we are nothing. At ito ang gusto ng Panginoon sa iglesyang ito na itinayo niya sa pangunguna ko. Amen? Na humble sa harap ng Panginoon. Humble. Kapatid, last, tandaan natin, kinabagsak ni Satanas ang isang posisyon sa kanyang buhay. Saul nasa taas na, bumagsak. Lahat ng mga nasa taas, pag hindi nila na-handle yung glory, hindi nila na-handle yung position, bumabagsak sila. Si Satanas bumagsak, nasa taas. Bumagsak. Si Saul nasa taas, bumagsak. Nebuchadnezzar nasa taas, bumagsak. At marami pang hari bumagsak. God's general bumagsak, nasa taas. So ang pinaka-the best pala yung lagi kang nasa baba. Nasa pakanan ng Panginoon, laging nakaluhod, umiiyak, yumuyuko, at ini-imagine mong yakap-yakap mo ang paan ng Panginoon at inahalikan siya. Yun yung lagi kong gusto sabihin po sa iyo. Every time ako po nag-pray, ini-imagine ko po, ako'y laging nasa paan ng Panginoong Jesucristo, hinahalikan ng kanyang paa na may dugo nung panahon siya nasa cross. At minamahal at iniibig siya. Yung po ang pinaka-safe. At kung gagawin mo ito, kapatid, magugulat ka. God will lift you up. Hello? It's not because of your position o maraming nagawa, kundi dahil yung ka sa harapan ng Diyos. Tayo po'y manalangin sa oras pong ito. Jesus, pwede po ba akong baka pa ng ating mga backup worshiper? Come on, music please. Let us humble ourselves for God. Nakita mo kami lagi sa iyong harapan na kami nasa iyong kanan. Papa kong baba. Show me your face. Show me your face, Lord. Oh God. Show me your face. Dumating man ang panahon na kami nasa taas na at matataas na ang posisyon sa buhay. Dumating man ang mga pagpapala, dumating man ang mga blessings sa buhay namin. Nakita mo pa rin kami na walang pagbabago kung sino kami noon sa unang pag-ibig namin. Ang siyang makita mo pa rin sa amin na ang aming puso ay huwag magbago sa iyo. Na ito'y laging maging pasag sa iyong harapan. Na laging umiiyak. Bunga ng aming pagmamahal at paghahangad sa iyo at kababaang loob. Lord, sa oras na ito, pawiin mo ang aming mga pagmamalaki. Pawiin mo, Panginoon, ang lahat ng pride na umusmog sa aming buhay sa oras na ito, God, in Jesus' name. Let the spirit of humility be upon us all. Show me your face. Oh God, we pray. Dalhin mo kaming muli sa pinakamababa, Panginoon, na kalagayan ng Diyos patungkol sa spiritual. Na ikaw ang aming hinahangad. Wala kaming iba hinangad. Wala
mga bagay na sa atin noon. Lagi tayo humihiling at humihingi ng tulong sa Diyos. To the end. See your face. Show me your face. Show me your face, Lord. Show me your face. Oh God, we pray. Dalhin mo kami sa isang kalagayan na ikaw ay mabibigyan namin ng kaluguran. Na ikaw ay laging malugod sa amin, Panginoon. Tawarin mo kami, Panginoon, kung minsan kami ay parang naging pariseo. Nire-rebuke namin ang Paradise Spirit sa aming buhay. Buksan mo muli ang aming puso. Halimula ang iyong puso sa aming puso, Panginoon. Break our hearts again. Show me your face, Lord. Oh, Jesus Christ. Show me your face. Hindi kami nagsasayang ng oras. Hindi kami nagsasayang ng araw. May namumuhi man sa amin. May nagagalit man sa amin. Huwag lang ikaw, Panginoon. Show me your face, Lord. Huwag lang ikaw. Iwanan lang kami ng iba. Tulad na nararanasan namin ibang kapatid. Huwag ikaw, Panginoon. Do not leave us your presence. Do not leave your presence. Show me your face, Lord. Show me your face. Oh, Jesus. Oh, God, we pray that I must stand in this holy. Tanggapin mo ang aming hamdong katulad ni Abel. Ngayong kaming ito, Panginoon. Bawiin mo anumang kalungkutan sa aming puso. Bawiin mo anumang kabigatan. Bawiin mo anumang galing sa aming puso. Palitan mo ito, Panginoon, ng pagpapatawad. Tapos sa amin ay bagong puso. Isang pusong kapagpakumbaga. Isang pusong tapat. Sa amin ay likhain. Bigyan mo kami ng isang bagong damdamin. Katulad ng panalangin ng iyong lingkod sa gabi, Panginoon. I put up my head in this holy place. Worship you, Jesus Christ. Show me your face, Lord. Sinong hadlang na tao upang hadlangan ang pabor ng Diyos sa'yo kapag ang Diyos ang nagdesisyon na ikaw ay magpalain? Walang nakakahadlang! Walang nakakahadlang kapag ang Diyos ang nalugod sa'yo! Ang sikreto ng pabor, once na please ang Panginoon, then the miracle will happen! Yes, our Father. Glory to your name.
the glory. Lord, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Come on, we give you all. Kanyang karangalan at kapurihan. Come on, come on. Sa kanya natin ibigay ang lahat ng karangalan, papuri, pagsamba. Sa kanyang kabutihan at katapatan.
po ang kapurihan, pagsambat, pagdakila. And all the people of God, everybody say Amen. Amen. At tawagin po natin ang ating MC. Praise God, amen. Grabe ang ginawa ng Lord, amen. At grabe, para siyang extension ng revival kahapon. Grabe. Amen. At grabe ang Lord, amen. At yun po, dumako po tayo sa ating tithes and offering. Sige po, at makikita po natin dyan sa ating box po at may mga available po na envelope po dyan. Hayaan po natin na katulad nga po ng sabi ni Pastor kanina, kahit gaano pa kalaki yung amount na yan, kung hindi tayo humble sa Lord, kung mas pinagmamalaki natin yung amount na yun, baliwala yung pagbibigay natin sa Lord, amen. Lagi nating tandaan na yung Lord hindi siya nakatingin dun sa amount na binibigay natin. Amen? Nakatingin yung Lord sa puso natin na handa tayong magbigay para sa Kanya. Amen? Amen. At ayun po, patuloy po namin ina-announce at ina-encourage po ang bawat isa sa atin po mga gawain. Amen. At patuloy pa rin po ang every week po na prayer po natin dito sa church, every Wednesday po. At maging sa next Sunday po ay isa-celebrate po natin yung katagumpayan ng Lord sa buhay po ng mga lingkod niya. Amen. Next Sunday po ay isa-celebrate po natin ang Pastor's Day. Amen. Ayan po natin na mag-invite po tayo ng ating mga kapatid. At same time pa rin naman po yung gawain po natin next Sunday po. Amen. Amen. Sige po, at hayaan po natin. Ay. Amen. Salamat sa Lord. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Ay po natin ipag-pray po natin ang ating tithes and offering kasama po ang ating closing prayer. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. We glorify your name, Lord God. Sa'yo namin, Lord God, binibigay lahat ng tagumpay ng ito, Lord God. Hindi sa aming mga sarili, Lord God, kundi lamang sa iyong pangalan, Lord God. Sa aming Panginoon, Lord God, sa paanan mo namin, Lord God, nilalagay, Lord God, ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Salamat, Lord God, for this privilege, Lord God, to worship you, Lord God, to glorify you, Lord God, for this privilege, Lord God, to serve you, Lord God. Ang aming mga buhay ay inaalay namin sa iyo, sa iyong paanan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa hapong ito. Salamat, Lord God, sa katagumpayan mo, Lord God, sa nakaraang revival of worship, Lord God. We thank you, Lord God. We thank you, Lord God, at pinaranas mong muli, Lord God, ang iyong presensya, Lord God, sa lugar na ito, Panginoong Jesus. And as we continue, Lord God, to pray, Lord God, and as we depart, Lord God, in this place, Lord God, continue, Lord God, to bless everyone, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na proteksyonan mo kami, Lord God, ng iyong banal na dugo, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na babalik kami, Panginoon, sa susunod na linggo, Lord God, na punong-puno, Lord God, ng katagumpayan, Lord God. At hayaan mo, Lord, na hindi masasayang ang bawat oras, Lord God, na nilalaan namin para sa iyo, Lord God. Hayaan mong punuin mo kaming lagi, Lord God. Pag umapawin mo kami, Panginoon, pagtagumpayan mo kami, samahan mo kami ng iyong pabor, Lord God, ng iyong protection, Lord God. At hayaan mo, Lord God, ang mga buhay na ito, Lord God. Ang aming mga buhay, Lord God, ay patuloy na maglingkod, Lord God, sa iyong paanan, Panginoon. Continue to bless everyone, Lord God. Hayaan mo, Lord God, na aming mga buhay, Lord God, ay para sa iyo, Lord God. Continue, Lord God, to humble ourselves, Lord God, in your presence, Lord God. Salamat, Lord God, sa oras na ito, Lord God. We give you all the glory. We give you all the praises and the honor, Lord God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen.